Hindi lahat ng lalaking isinilang sa Pilipinas ay nararanasan ito, ngunit may mga kabataang pinipili ang landas ng pagtatanggol sa bayan. Ang mga lalaking nasa kanilang mga 20 taon na pumapasok sa Armed Forces of the Philippines, AFP, ay madalas na unang nakararanas ng maraming pamamaalam sa prosesong ito. Ang paghihiwalay sa lipunan, sa kanilang mga kasintahan, o kung minsan, ang pagtalikod sa isang buhay sa syudad na puno ng pagod at hirap. Para naman sa mga kabataang babae na nagpasyang maghintay sa kanilang kasintahang sundalo, ang panahong ito ay maaaring maging mas mabigat at puno ng kawalan ng katiyakan. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang babaeng Ruso na may ginintuang buhok at asul na mga mata na buong tiyagang naghintay sa kanyang minamahal. Sa isang sitwasyon kung saan sinasabing isa lamang sa 10 magkasintahan ang nakatatagal, hinintay niya ang kanyang Pilipinong kasintahan sa loob ng 2 taon. Ngunit sa araw ng kanilang pinakahihintay na pagkikita, ang Pilipinong lalaki na sinalubong ng tuwang-tuwang babaeng Ruso ay nagpanggap na hindi siya kilala na may seryosong mukha. Ano kaya ang nangyari? Pakinggan natin ang kwento ng direkta mula sa kanya. Magandang araw, ako si Natasha. Noong unang bahagi ng 2000s, iniwan ko ang malamig na taglamig ng St. Petersburg, Russia, at sumakay sa eroplanong patungong Pilipinas. Sa edad na 16, lahat ay bago at nakakatakot, ngunit wala akong nagawa kundi sumunod sa matatag na desisyon ng aking mga magulang. Ang aking ama ay matagumpay sa negosyong logistics sa pagitan ng Pilipinas at Russia. At dahil doon, sinabi niyang isang mapagkakatiwalaang pamilyang Pilipino ang tatanggap sa akin. Kung makakapag-aral ka sa Pilipinas at matututunan ang kanilang kultura, malaki ang maitutulong nito sa iyong kinabukasan. Ang mga salita ni Papa ay laging pinal at si Mama naman ay pilit na ibinabaling ang lungkot ng pamamaalam sa paglalagay ng maraming tsokolateng Ruso sa aking maleta. Pagdating ko sa Ninoy Aquino International Airport, iba agad ang hangin. Hindi tulad ng malamig at tuyong hangin ng Russia, ang hangin ng tagsibol sa Pilipinas ay maalinsangan at may kakaibang tamis. Paglabas ko ng arrival gate, isang pamilya ang nakatayo na may hawak na placard na may pangalan ko. Isang mag-asawang nasa katanghalian ng kanilang buhay at isang batang lalaki na kasing edad ko, sinalubong ako ng mag-asawa na may magiliw na ngiti, habang ang batang lalaki ay nahihiyang yumuko bilang pagbati. Maligayang pagdating, Natasha. Welcome sa aming tahanan. Kahit na nag-aral ako ng kaunting Filipino, wala akong naintindihan sa aktwal na pag-uusap. Sa loob ng sasakyan, panay ang tanong ng ginang tungkol sa Russia, ngunit oo, at hindi lang ang karamihan sa naisasagot ko. Ang batang lalaki, na nalaman kong Miguel ang pangalan, ay paminsan-minsang kinakausap ako sa Ingles. Kahit na pautal-utal ang Ingles na natutunan niya sa eskwela, noon ko lang naramdaman na ganoon kasaya makarinig ng Ingles. Ang kanilang bahay ay isang simpleng bungalow sa isang subdivision. Para sa akin na lumaki sa isang malawak na bahay sa Russia, maliit ito, ngunit may kakaibang pakiramdam ng ginhawa. Ang kultura ng pag-aalis ng sapatos pagpasok ng bahay ay bago sa akin at nakapagtataka rin ang malamig na sahig na baldosa. Maliit ang kwartong inilaan para sa akin, ngunit nagustuhan ko ang tanawin ng syudad mula sa bintana. Noong unang gabi, umiyak ako mag-isa sa ilalim ng kumot. Namimiss ko ang aking mga magulang at mga kaibigan sa Russia at nangangamba ako kung paano ako mabubuhay sa bansang ito na dayuhan sa akin. Kinabukasan, nagising ako sa isang kakaibang amoy na kumiliti sa aking ilong. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng aking kwarto at nakita ko ang ginang na tinatawag nilang tita na abala sa kusina. Sa mesa, may mga pagkain ngayon ko lang nakita, sinangag, tuyo at sinigang. Natasha, gising ka na pala. Halika, kumain na tayo. Medyo nabawasan ang kaba ko dahil sa mainit niyang ngiti. Nang umupo ako sa hapagkainan, sumali na rin ang kanyang asawa, si Tito at si Miguel. Pinagtawanan nila ang hirap kong paggamit ng kutsara at tinidor, ngunit ang tawa nila ay hindi mapanukso, kundi puno ng kabaitan. Inabutan ako ni Miguel ng kutsara at si Tita naman ay walang tigil sa paglalagay ng ulam sa aking plato. Okay lang iyan. Dahan-dahan lang, tutulungan ka namin. Ang eskwelahan ay isang mas malaking hamon. Mataas ang pader ng wika
at laging nakasunod sa akin ang mga matang puno ng pag-uusisa. Sa mga unang araw, si Miguel ang naging tagapagsalita ko. Lagi siyang nasa tabi ko tuwing tanghalian at ipinakikilala ako sa ibang mga estudyante. Kapag may mga tumitingin sa akin ng kakaiba, si Miguel ang laging nagtatanggol sa akin. Dahil sa kanya, unti-unti akong nasanay sa buhay eskwela. Sa gabi, si tita naman ang nagtuturo sa akin ng Filipino. Nagsimula kami sa mga pangunahing pagbati, tulad ng magandang umaga at salamat. Si Tito naman ay paminsan-minsan ay nagpapakita ng mga librong may kaugnayan sa Russia at hinihiling na magkuwento ako tungkol sa aking bayan. Dahil sa kanilang interes at pag-aalaga, unti-unting naging madali ang buhay ko sa Pilipinas. Lumipas ang 1 buwan, 2 buwan, at unti-unti akong natuto ng Filipino. Nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan sa eskwelahan at lalo kaming naging malapit ni Miguel. Lagi siyang nasa tabi ko bilang isang maaasahang kaibigan. Sabay kaming gumagawa ng takdang aralin at tuwing Sabado't Linggo, namamasyal kami sa kalapit na parke habang nagkukuwentuhan tungkol sa aming mga kultura. Ang kanyang purong pag-uusisa at kabaitan ang nagbigay sa akin ng kapanatagan. Pagsapit ng tag-ulan, para na akong isang tunay na miyembro ng pamilya. Naging natural na sa akin ang pang-araw-araw na gawain ng paggising, sabay-sabay na pagkain, pagpasok sa eskwelahan, at pag-uwi para gumawa ng takdang aralin. Lingguhan akong tumatawag sa aking mga magulang sa Russia. Laging tinatanong ni Papa kung kumusta ang pag-aaral ko at ang buhay ko, habang si Mama naman ay laging nagpapaalala na mag-ingat ako sa aking kalusugan. Isang araw noong taglamig na iyon, ang araw na unang bumagsak ang ambon na tila niyebe sa lamig. Pauwi kami mula eskwelahan. Masaya kaming naghahabulan ni Miguel sa ilalim ng ulan. Pagdating namin sa bahay, kakaiba ang itsura ni tita. Tinawag niya ako at dinala sa sala. Nandoon si Tito, na may seryosong mukha. Natasha, may tawag mula sa Russia. Sa sandaling iyon, parang tumigil ang pagtibok ng puso ko. Sa itsura pa lang ni Tito, alam kong hindi magandang balita ito. Nanginginig kong inilapit sa aking tainga ang teleponong iniabot niya. At narinig ko ang boses ng isang lalaking hindi ko kilala na nagsasalita sa Ruso. Nagpakilala siyang pulis mula sa St. Petersburg. Nagkaroon daw ng malaking sunog sa pabrika na pinamamahalaan ng aking mga magulang at silang dalawa ay hindi niya matuloy ang kanyang sasabihin. Hawak ko lang ang telepono, tulala. Patay na ang mga magulang ko. Sa sandaling binigkas ko ang mga salitang iyon, gumuho ang mundo ko. Nawalan ng lakas ang aking mga binti at napaupo ako sa sahig. Agad na lumapit si tita at niyakap ako. Walang tigil ang pag-agos ng aking mga luha. Ang biglaang balita ay nagdulot ng blangkong isipan at matinding sakit sa aking dibdib. Ang sumunod na balita ay mas lalong nakagimbal. Ang pabrika ay walang sapat na insurance at lahat ng aming yaman ay natupok kasama ng apoy. Ang aming mga kamag-anak sa Russia ay malalayo dahil sa pagiging hindi pala kaibigan ni Papa at wala ni isa man sa kanila ang maaaring kumupkop sa akin. Naging ulila ako. Saan ako pupunta? Ano ang gagawin ko? Wala akong maisip. Ilang araw akong hindi lumabas ng kwarto. Halos hindi ako kumakain at hindi rin pumapasok sa eskwelahan. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana habang umiiyak. Nag-aalala si Miguel sa akin. At si tita naman ay tahimik na binubuksan ang pinto para mag-iwan ng pagkain. Isang araw, makalipas ang 1 linggo, kumatok sina tito at tita sa aking kuwarto. Tahimik silang pumasok at umupo sa tabi ko. Natasha, mag-usap tayo. Inangat ko ang aking mukha at tiningnan sila. Ang boses ni tito ay matatag ngunit may kabaitan. Matagal na naming kausap ang iyong mga magulang tungkol sa iyo. At para sa amin, bahagi ka na ng aming pamilya. Huwag mong isipin kung saan ka pupunta. Anak ka na namin ngayon. Dito ka natitira kasama namin. May mga luha sa mata ni tita habang mahigpit niyang hinahawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa aking puso. Sa dayuhang bansang ito, sa dayuhang tahanang ito, nagkaroon ako ng bagong pamilya. Ang kanilang mainit na mga kamay ang unti-unting naghilom sa aking mga sugat. Noong gabing iyon, matapos ang mahabang panahon,
Muli akong sumabay sa kanila sa hapagkainan. Nahihiyang ngumiti si Miguel habang inaabutan ako ng atsara, at si tita naman ay naghanda ng mas maraming ulam kaysa dati. Tahimik na uminom ng isang basong beer si tito at muling sinabi, "Tayo na, ang pamilya ngayon." Sa harap ng mainit na hapagkainan na iyon, muli akong nakakuha ng lakas ng loob upang mabuhay. Kinabukasan, nagsimula na ulit akong pumasok sa eskwelahan. Hindi pa nawawala ang lungkot, ngunit ngayon, kaya ko nang dalhin ang lungkot na iyon habang sumusulong. Mas lalo akong inalagaan ni Miguel, at ang aking mga kaibigan ay naging mas mabait nang malaman nila ang aking sitwasyon. Ang bagong buhay ko sa Pilipinas, ibang-iba ito sa inaasahan ko. Pagsapit muli ng tag-araw, marami nang nagbago sa akin. Naging mas matatas na ako sa pagsasalita ng Filipino at masaya na ako sa aking buhay eskwela. At ang pinakamahalaga, natural ko nang nararamdaman na ang bahay na ito ay aking tahanan. Sina tito at tita ay naging legal kong mga tagapag-alaga sa tulong ng Russian Embassy at inayos nila ang lahat ng kinakailangang papeles. Ang mga pang-araw-araw na gawain tulad ng panonood ng TV kasama ang pamilya pagkatapos ng hapunan o paglalakad sa parke tuwing Sabado't Linggo ay naging bahagi na ng aking buhay. Nakikipagbiruan na ako kay Miguel at tumutulong na rin ako sa pagluluto kay tita. Minsan, nagluluto ako ng pagkaing Ruso para sa kanila. Ang gulat na itsura ni Miguel nang unang matikman ang borscht ay malinaw pa rin sa aking alaala. Sa paglipas ng panahon, lalo akong naging bahagi ng pamilyang ito. Nananatili ang pangungulila ko sa aking mga magulang, ngunit unti-unting napupunan ng pagmamahal ng aking bagong pamilya ang puwang na iyon. Lalo na ang presensya ni Miguel ay malaking aliw para sa akin. Magkasama kami sa iisang high school at naging magkaibigan at pamilya kami na sumusuporta sa isa't isa. Kung hindi dahil sa trahedyang tawag na iyon, nasaan kaya ako ngayon? Marahil ay bumalik na ako sa Russia at namumuhay ng ibang-iba. Ngunit dinala ako ng tadhana sa lugar na ito, kasama ang pamilyang ito. Ang init na natagpuan ko sa isang dayuhang tahanan sa Pilipinas. Iyon ang bagong simula ng aking buhay. At namuhay ako bilang isang Pilipino sa puso. Lumipas ang panahon. Sa araw ng aming pagtatapos sa high school, sina tito at tita ay buong pagmamalaking tinitingnan ang aking diploma. Ang dayuhang babae mula sa Russia 3 taon na ang nakalipas ay isa ng dalaga na papasok sa kolehiyo sa Pilipinas. Sabay kaming nagtapos ni Miguel at habang kumukuha kami ng mga litrato, pinag-usapan namin ang aming hinaharap. Siya ay nakapasa sa UP at ako naman, sa pamamagitan ng special program para sa mga dayuhan, ay nakapasa sa ibang universidad. Noong unang araw ko sa kolehiyo, puno ng buhay ang campus. Dahil sa aking gininto ang buhok at asul na mga mata, nakaraniwan sa isang Ruso, agaw pansin ako saan man ako magpunta. Sa orientation, ilang estudyante ang lumapit sa akin at nakipag-usap ako gamit ang aking matatas ng Filipino. Noong gabing iyon, pag-uwi ko, habang nagkukuwento ako sa hapagkainan tungkol sa aking karanasan, laging napapatingin sa akin si Miguel. Tila may gusto siyang sabihin, ngunit ngumingiti lang siya. Ang buhay sa kolehiyo ay ibang-iba sa high school. Mas malayang oras, iba't ibang tao, at walang katapusang mga gawain. Nagsimula akong mag-aral ng business sa ilalim ng international studies, habang si Miguel naman ay mechanical engineering. Magkaiba kami ng campus, ngunit tuwing Sabado't Linggo, lagi kaming magkasama. Nagbibisikleta kami sa Marikina River Park, nagbabasa sa isang tahimik na coffee shop sa Quezon City o kung minsan, masaya na kami sa panonood lang ng pelikula sa bahay. Isang araw ng tagsibol, habang naglalakad kami sa isang parke na puno ng namumulaklak na mga puno ng akasya, biglang huminto si Miguel at tinitigan ako. Iba ang tingin niya, bumilis ang tibok ng puso ko, at naramdaman kong may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone at nasira ang mahiwagang sandali. Mula noon, bumalik kami sa dati, ngunit pareho naming naramdaman na may nagbago. Nagsimula ang summer break at nagplano sina tito at tita ng biyahe sa Palawan. Isang family trip, kaya kasama kaming dalawa ni Miguel. Sa harap ng asul na dagat at kalangitan, marami kaming kinuha na litrato. Isang gabi,
habang nag-uusap kami sa balkonahe ng aming tinutuluyan at pinagmamasdan ang mga bituin, dahan-dahang dumampi ang kamay ni Miguel sa aking kamay. Nagulat ako at napatingin sa kanya, ngunit tila walang nangyari at nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag tungkol sa mga konstelasyon. Nang nasa ikalawang taon na kami, lalong lumalim ang aming nararamdaman, ngunit wala ni isa sa amin ang unang umamin. Nakatira kami sa iisang bahay, at itinuturing kaming magkapatid ng aming mga magulang. Paano namin babaguhin ang ganoong relasyon? Tila imposible. Kaya't kahit alam namin ang nararamdaman ng isa't isa, nanatili kaming magkaibigan at pamilya. Sa unibersidad, natural na may mga nag-aaya sa aking lumabas. Interesado ang mga Pilipinong lalaki sa aking kakaibang itsura, at ang mga kaibigan ko ay laging sinusubukang iset up ako sa mga date. Noong una, tumatanggi ako, ngunit dahil sa paulit-ulit, ilang beses din akong pumayag. Ngunit wala ni isang pagkikita ang nakapagpabago sa aking puso. Pag-uwi ko mula sa isang date, sa sandaling makita ko si Miguel na nagbabasa sa sala, nalilimutan ko na ang lahat tungkol sa ibang lalaki. Ganoon din ang sitwasyon kay Miguel. Madalas bumisita ang kanyang babaeng kaklase sa aming bahay, at kapag nakikita ko silang magkasamang gumagawa ng proyekto, sumisikip ang dibdib ko. Ngunit ang tanging magagawa ko ay ngumiti at maghanda ng merienda. Bilang bahagi ng pamilya, pagkaalis ng kaklase niya, madalas akong magtampo kay Miguel, at lagi niya akong tinatawanan at tinatanong, "Nagseselos ka, no?" Siyempre, itinatanggi ko, ngunit alam naming dalawa ang katotohanan. Isang araw ng tag-ulan, kaming dalawa lang ang nasa sala at nanonood ng pelikula. Ang aming mga magulang ay dumalo sa kasal ng isang kamag-anak at hindi uuwi hanggang sa matapos ang weekend. Sa kalagitnaan ng pelikula, biglang pinatay ni Miguel ang TV gamit ang remote at tinitigan ako. May determinasyon sa kanyang mga mata. "Natasha, may sasabihin ako sa'yo." Kumakabog ang dibdib ko. Inasahan kong sa wakas ay sasabihin na niya ang mga salitang iyon. Ngunit ang sumunod na sinabi ni Miguel ay hindi ko inaasahan. Sa susunod na linggo, papasok na ako sa AFP. Nagulat ako. Alam kong may mga Pilipinong lalaki na pinipili ang landas na iyon, ngunit ang sabi ni Miguel ay mag-iisip siya ng karera pagkatapos niyang magtapos. Dahil sa biglaang desisyon, hindi ako makapagsalita. Matagal na palang interesado si Miguel sa disaster relief at international peacekeeping missions at nagbabasa na siya ng mga polyeto ng AFP. Tila nararamdaman niyang kahit magpatuloy siya sa pag-aaral, hindi malinaw ang kanyang layunin. At marahil, ang komplikadong damdamin sa pagitan naming dalawa ang nagtulak sa kanyang desisyon. Mahinahon niyang sinabi, "Gusto kong ilagay ang sarili ko sa isang mahirap na sitwasyon para makita kung ano ang magagawa ko para sa lipunan at kung ano talaga ang mahalaga sa buhay ko." Hindi ito tunog pagtakas, kundi isang desisyon na pinag-isipan niyang mabuti. Masakit sa dibdib, ngunit sa harap ng kanyang determinasyon, wala akong masabi. Masakit, pero naiintindihan ko. Isang linggo pagkatapos, umalis si Miguel na may maikling gupit. Habang hinahatid ko siya sa pintuan, gusto ko siyang yakapin, ngunit ang tanging nagawa ko ay kumaway at sabihing, "Mag-iingat ka." Ang bahay na wala siya ay kakaibang tahimik. Parehong lugar, parehong mga tao, ngunit ang puwang na iniwan ni Miguel ay napakalaki. Mahirap sa mga unang linggo, ngunit ibinuhos ko ang aking oras sa pag-aaral. Tuwing Sabado't Linggo, dinadalaw namin siya ni na tito at tita. Sa training camp, laging nakangiti si Miguel at sinasabing, "Okay lang ako." Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Lumipas ang panahon at na-assign si Miguel sa isang unit. Naging mas madalang ang aming komunikasyon at ang mga bihirang sulat niya ay tungkol lang sa mga pang-araw-araw na bagay. Nag-focus ako sa pag-aaral at naghintay. Sa unibersidad, marami pa ring lalaking lumalapit sa akin. May isang senior, partikular, na gustong magpaturo ng Ruso. Mabait siya at matalino. Tinanggap ko ang alok niyang tulungan ako sa Filipino kapalit ng pagtuturo ko sa kanya ng Ruso. Pagkatapos ng ilang sesyon, nagtapat siya sa akin. Ngunit ang puso ko ay nasa iba na. Magalang akong tumanggi, ngunit hindi siya sumuko. Paulit-ulit siyang nagpapadala ng mensahe at naghihintay sa akin pagkatapos ng klase. Nakakainis,
ngunit medyo nakakaantig din ang kanyang pagpupursige. Isang araw, naghihintay siya sa labas ng unibersidad at nag-alok na ihatid ako. Umuulan noon, kaya tinanggap ko ang kanyang alok. Pagdating namin sa tapat ng bahay, sabay kaming naglakad sa ilalim ng isang payong hanggang sa pintuan. Habang nagpapaalam ako, bigla niya akong sinubukang yakapin at gulat akong napaatras. Noon ko naramdaman na may nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko, si Miguel, nakasuot ng uniforme ng sundalo, at ang mukha niya ay galit. Gulat kong tinawag ang pangalan niya, ngunit wala siyang sinabi at nilampasan lang kami para pumasok sa bahay. Nagmadali akong nagpaalam sa senior at pumasok sa bahay. Ngunit sarado na ang pinto ng kwarto ni Miguel. Miguel, kailan ka pa dumating? Walang sagot. Kumatok ako, ngunit walang reaksyon. Noong gabing iyon, sa hapagkainan, malamig ang pakikitungo niya. Masaya ang aming mga magulang sa biglaan niyang bakasyon, ngunit si Miguel ay hindi. Hindi man lang niya ako tiningnan. Mula kinabukasan hanggang sa matapos ang kanyang bakasyon, iniiwasan ako ni Miguel. Kapag kinakausap ko siya, maikli lang ang sagot niya at tila naiilang na makasama ako sa iisang lugar. Sinubukan kong tanungin kung ano ang problema, ngunit wala lang ang sinasabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na parang pinagtaksilan. Pagbalik ni Miguel sa kanyang unit, lalong naging tahimik ang bahay. Tinanong ni tita ang tungkol sa kakaibang kilos ni Miguel, ngunit hindi ko rin alam ang dahilan. Ang tanging naisip ko ay posibleng na misinterpret niya ang nakita niya sa amin ng senior. Nagpadala ako ng mensahe, ngunit matipid ang sagot ni Miguel at halos hindi niya sinasagot ang mga tawag ko. Ganoon lumipas ang panahon. Isang taon ang nakalipas at papalapit na ang pagtatapos ng serbisyo ni Miguel. Halo-halong pananabik at kaba ang naramdaman ko. Pagbalik niya pagkatapos ng 2 taon, magiging malamig pa rin ba ang pakikitungo niya o babalik kami sa dati naming komportableng relasyon? Sa araw ng kanyang pag-uwi, sinundo namin siya ni na tito at tita sa kampo. Sa sandaling makita ko si Miguel na nakasuot ng sibilyan, nanginig ang dibdib ko. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang mga magulang. At sa akin, isang alanganing ngiti at bahagyang tangulang ang ibinigay. Sa sasakyan pa uwi, halos hindi niya ako kinausap. Ikinuwento lang niya sa kanyang mga magulang ang buhay niya sa militar. Pagdating sa bahay, hindi nagbago ang kanyang kilos. Tila isang estranghero ang turing niya sa akin. Gabi na, at habang nakahiga ako sa kama, nag-isip ako, hindi maaaring magpatuloy ito. Kailangan kong tanungin siya ng harapan kung ano ang nangyari at bakit siya nagbago. Bukas, kakausapin ko siya. Ipinangako ko sa sarili ko, bago ako nakatulog. Kinabukasan ng umaga pagkatapos ng pagbabalik ni Miguel, ang hapagkainan ay puno ng alanganing katahimikan. Sina tito at tita ay masayang nag-uusap gaya ng dati, ngunit may hindi nakikitang pader sa pagitan namin ni Miguel. Nakatingin lang siya sa kanyang plato habang kumakain. At kapag kinakausap ko siya, maikli lang ang sagot niya. Hindi ito pwede, sabi ko sa sarili. Nang umalis si tito para sa trabaho at si tita para mamalengke, naglakas loob akong tumayo sa harap ng kwarto ni Miguel. Kumatok ako. Ngunit walang sagot. Kumatok ako ulit. At pagkatapos ay bumukas ang pinto at nakatingin siya sa akin na may malamig pa ring ekspresyon. Sa tingin ko, kailangan nating mag-usap. Sa aking mga salita, bumuntong hininga siya at umiling. Sinubukan niyang isara ang pinto, ngunit pinigilan ko ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone at nagmamadali niyang sinagot ito, sinabing kailangan niyang umalis at dali-daling lumabas ng bahay. Sa huli, hindi kami nagkaroon ng pagkakataong mag-usap noong araw na iyon. Ang sumunod na araw at ang sumunod pa ay halos pareho lang. Laging wala si Miguel, o kung nandyan man, iniiwasan niya ako. Minsan, naririnig ko ang tunog ng gitara mula sa kanyang kwarto, ngunit hindi ang mga kantang madalas niyang tugtugin bago siya pumasok sa militar. Mga hindi pamilyar na himig. Ang malungkot at mapait na musika ay lalong nagpapasakit sa aking puso. Lumipas ang 1 linggo at abala raw si Miguel sa paghahanda para sa pagbabalik-aral at hindi pa rin niya binubuksan ang kanyang puso sa akin. Isang gabi,
Umalis sina tito at tita papunta sa bahay ng isang kamag-anak at kaming dalawa lang ni Miguel ang naiwan. Nagbabasa ako sa sala habang siya ay nasa kanyang kwarto. Biglang may nag-doorbell at isang food delivery ang dumating. Manok na in-order ni Miguel. Nang lumabas siya mula sa kanyang kwarto para bayaran ang delivery, naisip kong ito na ang pagkakataon. Naghanda ako ng mga plato at tubig sa mesa sa sala at tahimik na naghintay. Dala ni Miguel ang kahon ng manok pabalik sa kanyang kwarto, ngunit nang mapansin niya ako, medyo nag-atubili siya. Hindi ako nagsalita, ngumiti lang ako. Bumuntong hininga siya at napilitang umupo sa mesa sa sala. Sa katahimikan, nagsimula kaming kumain. Dati, nagtatawanan kami habang nagtatalo kung aling bahagi ang mas masarap, ngunit ngayon, nakatingin lang kami sa aming mga plato. Dahil sa bigat ng pakiramdam, uminom ako ng isang basong tubig at naglakas loob. Miguel, ano ba talaga ang nangyari? Bakit ka biglang nagbago ng ganyan? Hindi siya sumagot agad. Nakatingin lang siya sa piraso ng manok sa kanyang kamay. Naghintay ako. Sa wakas, nagsalita siya. Nagbago lang ang lahat. Nagbago ako. At ikaw din. Ang kanyang malabong sagot ay nagdulot ng pagkadismaya. Ano ang nagbago? May ginawa ba akong mali? Inangat niya ang kanyang mukha at tinitigan ako. May komplikadong emosyon sa kanyang mga mata, ngunit hindi pa rin niya binuksan ang kanyang puso. Tumayo siya para bumalik sa kanyang kwarto. Hinawakan ko ang kanyang braso. Sa sandaling iyon, sumabog ang kanyang damdamin sa unang pagkakataon. Pabayaan mo na ako. May sarili ka ng buhay, di ba? Hindi ko na kailangang makialam. Pagkatapos sabihin iyon, pumasok siya sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Naiwan akong mag-isa sa sala, pinipigilan ang luha habang iniisip ang kanyang mga salita. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin sa iyong buhay. Noong gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Ilang araw ang lumipas, inaya si Miguel ng kanyang mga kaibigan para sa isang welcome back party. Naiwan akong mag-isa sa bahay. Nag-iisip, 11:00 na ng gabi. Narinig ko ang pagbukas ng pinto at sinundan ito ng mga pajewang-gewang na hakbang. Dahan-dahan akong lumabas at nakita ko si Miguel, lasing, na hirap mag-alis ng sapatos sa may pintuan. Miguel, okay ka lang? May masakit ba sa'yo? Inangat niya ang kanyang mukha at tiningnan ako. Wala na ang karaniwang malamig na tingin. Tanging mga matang puno ng lungkot at pangungulila. Inalalayan ko siya papunta sa sofa sa sala. Kumuha ako ng tubig at tiningnan ang kanyang kalagayan. Tinanggap niya ang tubig at ininom ito ng isang lagukan. Natasha, sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, tinawag niya ang pangalan ko. Ang emosyon sa kanyang boses ay nagpasikip sa aking dibdib. Lasing siya, ngunit dahil doon, tila mas tapat siya. Umupo ako sa tabi niya at naghintay. Ang totoo. Miss na kita. Dahil sa kanyang mga salita, bumilis ang tibok ng puso ko. Pumikit sandali si Miguel, huminga ng malalim, at nagpatuloy. Noong nasa militar ako, gabi-gabi kitang iniisip. Nakayanan ko lang dahil alam kong nandito ka. Hindi ako makapagsalita sa gulat. Inilabas niya ang lahat ng kanyang saloobin. Noong nakaraang taon, bigla akong nabigyan ng leave. Hindi ko sinabi kanino man at umuwi ako. Gusto kitang sorpresahin. Nanginginig ang kanyang boses. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi niya ito inalis. Pagdating ko sa tapat ng bahay, nakita kitang kasama ng ibang lalaki. Magkasama kayo sa ilalim ng iisang payong. Mukha kayong napakalapit. At parang yayakapin ka niya. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Ang nangyari sa amin ng senior. Nagkataon lang na nakita ni Miguel ang eksenang iyon, ngunit nagkamali siya ng interpretasyon. Noon ko naintindihan. Isa na lang akong sundalong kalalabas lang, habang ikaw, maganda, matalino, at karapat-dapat sa mas mabuting tao, tulad ng lalaking iyon, na maayos, at kayang magpasaya sa'yo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Miguel. Hindi ko alam kung dahil sa alak o sa emosyon, ngunit ramdam ko ang kanyang katapatan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang kamay at sinabi ang katotohanan.
Hindi totoo yan. Isang pagkakamali lang. Yung senior na yun, lumapit lang siya dahil gusto niyang magpaturo ng Ruso. Noong araw na yun, umuulan kaya pumayag akong ihatid niya ako. Ako ang tumanggi pero bigla siyang gumawa ng ganoong kilos. Nanlaki ang mga mata ni Miguel. Tila hindi siya makapaniwala sa aking mga sinabi. Aaminin ko na, mula pa noong high school, gusto na kita. Kahit na magkapatid ang turing sa atin, iba ang nararamdaman ko. Ang dahilan kung bakit ayaw kong bumalik sa Russia, ang dahilan kung bakit gusto kong mag-aral dito, lahat ng iyon ay dahil sa'yo. Sa sandaling binigkas ko ang mga salitang iyon, parang gumuho ang pader ng emosyon na matagal ko nang itinatago. Bumuhos ang aking mga luha at hindi ko na naitago ang aking nararamdaman. Nakatitig sa akin si Miguel na parang hindi makapaniwala. Totoo ba? Sa loob ng 2 taon, maraming lalaking lumapit sa akin, pero ni minsan hindi nagbago ang puso ko. Lagi kong iniisip kung okay ka lang ba dyan sa kampo. Kung kailan ka babalik. Yun lang. Tumulo na rin ang luha mula sa mga mata ni Miguel. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang kamay at pinunasan ang mga luha sa aking pisngi. Ang init ng kanyang kamay. Gusto rin kita. Matagal na. Mula pa noong dumating ka galing Russia, nang marinig ko ang mga salitang iyon, parang tumigil ang lahat ng tunog sa mundo. Ang mga salitang matagal ko nang hinihintay. Dahan-dahan akong hinila ni Miguel at niyakap niya ako. Narinig ko ang tibok ng kanyang puso sa aking tainga. Mabilis at malakas. Pero paano tayo? Itinuturing tayong pamilya ni na Papa. Ang kanyang mga salita ay nagpabalik sa akin sa realidad. Nagkaintindihan na kami sa aming nararamdaman. Ngunit komplikado pa rin ang sitwasyon. Itinuturing kaming magkapatid ni na tito at tita at hindi magiging madali na biglang baguhin iyon. Sa ngayon, gawin nating sikreto ito. Pag-isipan natin ng mabuti at kapag tamang panahon na, sasabihin natin sa kanila. Tumango si Miguel at mahinang bumulong. Sorry. Nagkamali ako ng akala. Tanga ko. Hinawakan ko ng mahigpit ang kanyang kamay at ngumiti. Okay lang. Naiintindihan ko na ang lahat ngayon. Noong gabing iyon, magkatabi kaming umupo sa sofa at nag-usap ng matagal ang buhay niya sa militar, ang mga karanasan ko sa unibersidad at ang pangungulila namin. Sa isa't isa, ang sandaling iyon kung saan lahat ng hindi pagkakaunawaan ay nawala at ang aming mga puso ay nagtagpo. Bago dumating sina tito at tita, bumalik kami sa aming mga kwarto, ngunit wala na ang hindi nakikitang pader sa pagitan namin. Sa halip, may kilig dahil sa sikretong aming pinagsasaluhan. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, nag-isip ako, ano na ang mangyayari sa aming relasyon? Kailan at paano namin sasabihin sa aming pamilya? Maraming tanong, ngunit isa lang ang sigurado. Ang aming mga puso ay nagtagpo na. Kinabukasan sa hapagkainan, ibang-iba na ang tingin ni Miguel. Hindi na malamig o walang pakialam. Puno ng init at kabaitan ang kanyang mga mata, at kapag hindi nakatingin sina tito at tita, lihim siyang kumikindat sa akin. Ang maliit na kilos na iyon ay nagpapakilig sa aking puso. At ganoon, kami ay naging magkasintahan sa lihim. Sa labas ng bahay, para kaming ordinaryong magkaibigan, minsan pamilya, ngunit kapag kami lang dalawa, hindi namin itinatago ang aming nararamdaman. Bumalik si Miguel sa unibersidad. At ako naman ay nagpatuloy sa aking 3 taon. Mahirap magkita sa unibersidad dahil magkaiba kami ng kampus, ngunit minsan nagkakasalubong kami sa library. Sa mga araw na iyon, sabay kaming pumupunta sa coffee shop para mag-aral. Minsan, nakakaramdam ako ng pagkakasala. Tama ba na maglihim kami kina tito at tita na nagbigay ng lahat sa amin? Ngunit wala pa kaming lakas ng loob na sabihin ang aming relasyon. Kahit alam naming kailangan naming sabihin ang katotohanan balang araw, natatakot kaming mawala ang kaligayahang nararanasan namin ngayon. Ang aming sikretong pag-iibigan ay tumagal ng 1 buwan, 2 buwan. Nagpatuloy kami sa aming dobling buhay, magkasintahan sa labas, pamilya sa loob. Minsan, nakakatawa ang sitwasyon, minsan naman ay nakakainis. Lalo na sa mga pagtitipon ng pamilya.
kung saan magkatabi kami ngunit hindi man lang magkahawak kamay. Ngunit kahit sa mga sandaling iyon, sapat na ang magkatinginan kami para maramdaman ang lihim na kaligayahan. Isang weekend, dinala ako ni Miguel sa Tagaytay. Maganda ang panahon at tanaw namin ang buong Taal Lake mula sa itaas. Sa isang lugar na puno ng mga love locks kung saan ipinapangako ng mga magkasintahan ang kanilang pag-ibig, naglabas si Miguel ng isang maliit na kahon. Sa loob, may isang kuwintas na may pendant na hugis susi. Ito ang ating pangako. Hanggang sa araw na maipagmalaki natin sa lahat ang ating pag-ibig. Nainitan ang puso ko sa kanyang regalo. Ang kuwintas na isinabit niya sa aking leeg ay naging isang mahalagang simbolo ng aming sikreto. Mula noon, sa tuwing hinahawakan ko ang pendant, lalo kong nararamdaman ang katatagan ng pag-ibig ni Miguel. Isang buwan ang lumipas, kaarawan ni Tito. Nagtipon ang buong pamilya para sa hapunan. Nagluto si tita ng espesyal na kare-kare. At gumawa ako ng Russian salad. Nagregalo naman si Miguel ng isang bote ng alak para sa kanyang ama. Masaya ang lahat, puno ng tawanan at kuwentuhan. Pagkatapos kumain, habang hinihiwa ang cake, biglang tumikhim si Tito. Naging seryoso ang kanyang mukha at biglang nagbago ang bunigi. Ngayong kaarawan ko, may gusto akong sabihin. Lahat kami ay nakinig sa kanya. Tiningnan ni Tito kami ni Miguel ng salitan bago nagpatuloy. Kayong dalawa, kailan niyo ba balak sabihin? Sa mga salitang iyon, natigilan kami ni Miguel. Alam namin agad ang ibig niyang sabihin, ngunit hindi namin alam kung paano sasagot. Ngumiti si tita habang hawak ang kamay ni Tito. Akala niyo ba hindi namin napapansin? Imposibleng hindi namin makita ang pagbabago sa tingin ninyo sa isa't isa. Gulat kami na alam ng aming mga magulang ang aming sikreto. Namula ang mukha ni Miguel at ako naman ay napayuko habang pinaglalaruan ang aking mga daliri. Sa gitna ng katahimikan, muling nagsalita si Tito. Ang totoo, matagal na naming alam. Mula pa noong high school kayo, na may espesyal kayong nararamdaman para sa isa't isa. Tumango si tita. Napansin ko na bago pa man pumasok si Miguel sa militar. At Natasha, noong tinatanggihan mo ang lahat ng nag-aaya sa iyong lumabas, alam na namin ang dahilan. Nang marinig ito, gulat na napatingin sa akin si Miguel. Nahiya ako at hindi malaman ang gagawin. Itinaas ni Tito ang kanyang baso ng alak at ngumiti. Ang totoo, hinihintay lang namin. Kung kailan kayo magkakaroon ng lakas ng loob na sabihin sa amin. At sinundan ito ng pinakagulat na salita. Hindi ka panipaniwalang mga salita. Ang kinatatakutan naming reaksyon ng aming mga magulang ay pagbabasbas pala. Nagkatinginan kami ni Miguel. Puno rin ng gulat at saya ang kanyang mga mata. Tumayo si tita at niyakap kaming dalawa. Ngayon, tunay na pamilya na talaga tayo. Noong gabing iyon, nagsalo kami sa aming huling hapunan bilang pamilya lamang. At puno kami ng ginhawa dahil hindi na namin kailangang itago ang aming nararamdaman. Naglabas si Tito ng Russian vodka at nag-alok ng isang espesyal na toast. Ang sandaling iyon ay isa sa pinakamasayang alaala sa aking buhay. Pagkatapos noon, naging opisyal na ang aming relasyon. Nalaman din ng aming mga kamag-anak at karamihan sa kanila ay masaya para sa amin. Siyempre, may ilang nagtaka, ngunit naunawaan nila na hindi kami magkadugo at tunay naming mahal ang isa't isa. Ang mga kaibigan ni Miguel ay nagsabing para raw kaming nasa isang drama at naiinggit pa. Nag-aral ng mabuti si Miguel para makapagtapos at nagsimula akong mag-part-time bilang Ruso-Filipino interpreter. Nagtrabaho ako sa isang maliit na kumpanya ng kalakalan, nakakuha ng karanasan at kumita ng sarili kong pera. Minsan, sabay kaming nag-aaral sa library hanggang gabi. Sa mga araw na iyon, pag-uwi namin, naghihintay sina Tito at Tita na may mainit na tsaa. Natanggap ko ang engagement ring sa araw ng pagtatapos ni Miguel. Habang nakasuot siya ng toga, bigla siyang lumuhod at naglabas ng isang maliit na kahon. Lahat ng tao sa paligid ay nakatingin sa amin.
Namula ako sa hiya, ngunit sa kanyang tapat na proposal, hindi ako nag-atubiling sumagot ng oo. Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang palakpakan at sina tito at tita ay lumuluha habang niyayakap kami. Ang paghahanda sa kasal ay naging mas madali kaysa inaasahan. Ipinagbigay alam namin sa aming mga kamag-anak sa Russia at ilan sa kanila ay nagplano na bumisita sa Pilipinas para dumalo. Karamihan sa mga kamag-anak ni Miguel ay masaya para sa aming kasal. Sinabi ni tita na gusto niya akong makitang nakasuot ng Filipiniana at masaya akong pumayag. Nagpasya kaming magsuot ng parehong Russian wedding dress at modernong Filipiniana, isang espesyal na bagay. Sa araw ng kasal, nakatanggap ako ng isang hindi inaasahang regalo. Dumating ang aking tiyahin mula sa Russia, dala ang litrato ng aking mga magulang at isang maliit na pamana ng pamilya, ang perlas na hikaw ng aking ina. Nang isuot ko ito, parang kasama ko ang aking mga magulang. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ng aking tiyahin ang aking kamay at sinabing, "Kung nakikita ka lang ng mga magulang mo ngayon, siguradong ipagmamalaki ka nila." Maraming tao ang dumalo sa seremonya, mga kaibigan ni Miguel mula sa universidad, mga kaibigan ko mula sa komunidad ng mga Ruso, at ang aming pamilya. Isang espesyal na kasal kung saan nagsama ang dalawang kultura. Si Miguel, na nakasuot ng barong, ay mukhang kinakabahan, ngunit nang pumasok ako na nakasuot ng wedding dress, nakita ko ang luha sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, naisip kong lahat ng pinagdaanan namin ay para sa araw na ito. Pagkatapos ng kasal, umupa kami ng isang maliit na apartment at sinimulan ang aming buhay mag-asawa. Nahirapan si Miguel na makahanap ng trabaho sa isang malaking kumpanya, ngunit sa huli ay nakapasok siya sa isang mid-sized na kumpanya. Maliit ang sahod sa simula, ngunit lagi niyang ginagawa ang lahat. Nagpatuloy ako sa aking trabaho bilang interpreter para makatulong sa kita. Hindi kami mayaman, ngunit ang buhay namin sa aming sariling tahanan ay puno ng kaligayahan. Lumipas ang panahon. Naging matatag na si Miguel sa kanyang trabaho at ibinalita kong buntis ako. Sobrang saya namin sa aming unang anak. Ang aming mga magulang ay tuwang-tuwa rin sa balita ng kanilang unang apo at madalas kaming binibisita para magluto o tumulong sa gawaing bahay. Noong nagbubuntis ako, maraming nakakatuwang karanasan kung saan naghalo ang tradisyon ng Pilipinas at Russia. Sa Russia, may kasabihang kapag kumakain ng maalat ang buntis, magiging gwapo o maganda ang anak, ngunit sa Pilipinas, pinaiiwasan ang maalat, kaya napapatawa na lang kami. Nang isilang ang aming anak na lalaki, hindi maipaliwanag sa salita ang emosyon nang kargahin ko ang maliit na buhay na iyon. Hinawakan ni Miguel ang maliliit na daliri ng sanggol, at sa sandaling iyon, naramdaman namin kami ay isang tunay na pamilya na. Pinangalanan namin siyang Miguel Jr., na may pangalawang pangalan mula sa aking ama. Ang unang bunga ng aming pamilya, kung saan magkasama ang dalawang kultura, ng 3 taong gulang na si Miguel Jr., nalaman kong buntis ulit ako. Isang babae naman ngayon. Bago isilang ang sanggol, umuwi si Miguel na may magandang balita na promote siya at tataas ang sahod. Unti-unting umuunlad ang aming buhay, at nagplano kaming lumipat sa mas malaking bahay mula sa aming maliit na apartment. Ngayon, tuwing umaga, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, naiisip ko, sino ang mag-aakala na ang 16 na taong gulang na dayuhan ay magkakaroon ng ganito kasayang pamilya. Minsan, sumasakit pa rin ang dibdib ko sa pangungulila sa aking mga magulang, ngunit ngayon, may sarili na akong pamilya. Si Miguel Jr., at ang aming paparating na anak na babae. Hindi ko inakala na ang isang nasaktang dalaga mula sa Russia ay makakahanap ng ganitong init ng pag-ibig sa Pilipinas. Mula sa malayo, naririnig ko ang takbuhan ni Miguel Jr. at si Miguel naman ay abala sa paghahanda para sa trabaho. Ang ganitong ordinaryong pang-araw-araw na buhay ang pinakamahalagang regalo para sa akin. Tuwing umaga, habang hinahatid ko si Miguel, puno ng pasasalamat ang aking puso. Sina tito at tita, at ang aking asawa kung wala sila, wala ako ngayon. Sa pagbabalik tanaw, lahat ng proseso ay kinakailangan. Ang sakit sa Russia, ang pag-a-adjust sa Pilipinas, ang hindi pagkakaunawaan at pagkakasundo namin ni Miguel, at ang kaligayahan ngayon. Lahat ng sandali
ay mahahalagang karanasan na nagdala sa akin dito. Marami pang darating, ngunit naniniwala akong kasama ang pamilyang ito, malalampasan ko ang anumang pagsubok. Napapangiti ako habang pinagmamasdan si Miguel na nag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Para pa rin siyang yung binatang una kong nakilala. Mabait, maalaga, at responsable. Ang pinakamalaking biyaya sa aking buhay. Sumisigaw si Miguel Jr. ng, "Bye-bye, Papa," habang tumatakbo palapit sa kanya. At niyayakap siya ni Miguel. Ang mga maliliit na kaligayahang ito ang bumubuo sa aking buhay. Ngayon, sisimulan ko na naman ang isang araw na puno ng pasasalamat. Ang regalong ibinigay sa akin ng dayuhang bansang tinatawag na Pilipinas.